Ace TV. Pakasalan. Umulit ang salitang iyon sa isip niya ng maraming beses. Bumagsak ang tingin niya sa sahig. Nasasaktan siya. At hindi niya gustong makita ni Dominic sa mga mata niya ang sakit na nararamdaman. Until that one long agon night. Ngayon na lamang muli siya nakaramdam. Na tila ba tinusok-tusok ng 1,000 karayom ang puso niya. Wala siyang history ng asma pero tila ba ay biglang hirap siyang huminga. Parang may nakadagang isang kabang bigas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang bagay na nagawang ipinagsinungaling ni Dominic sa tagal ng panahong magkasintahan ito at si Sarah. O na talagang tututuhanan nito ang babaeng iyon at pakakasalan. Naninikip ang dibdib niya. Sa pakiwari niya, ay bubulagta siya sa sahig anumang sandali. Hindi kailanman nagawang saktan ni Dominic ang damdamin niya. Sasaktan ng derechahan. Kung may ginawa man ito noon na nakasakit ng gusto sa dibdib niya, ay hindi nito alam iyon. Hindi nito alam na nasaksahan niya ang kataksalan nito sa mismong gabing sinabi nitong mahal siya nito. But then it must have been because she was foolishly in love with him. Alam naman niyang kapatid lamang talaga ang turing nito sa kanya, pero pinaasa niya ang sarili. Maya-maya ay nababahalang nag-angat siya ng mga mata rito. Hindi, Dominic. Hindi mo maaaring pakasalan si Sarah. Nag-uunahan sa bibig niya ang mga salitang iyon. Nagpapanik siya. Hindi siya ang babaeng nararapat sa iyo. Talaga? Paano mo nasabing hindi siya ang babae para sa akin, ha? Dahil napakalamig ang pakikutungo niya sa akin. At saka hindi siya perfect. Hindi niya gustong aminin at bigkasin ang huling salita. Pero nasabi niya. Alam niya na marirealize ni Dominic na wala naman talagang perfect na babae. Tumigil ka nga, Andrea. Sabi nito. At tila ang boses ay gusto nang humiyawa ng mga sandaling iyon. Lalo pang naniningkit ang mga mata. Pero Dominic, sisirain lang niya ang buhay mo. Nananahan na sa mga mata nito ang nagyayelong tingin sa kanya. Yan ba talaga ang iniisip mo, ha? Yung negative na yan? Siguro naman natatandaan mo kung ano mga sinasabi mo sa mga unang girlfriend ko. Kay Joyce. At pagkatapos ay kay Vicky. Napakurap siya. Sinisikap ipasok sa alaala ang sinasabi nito. Subalit ayaw gumana ng isip niya. Tanging ang laman niyon ay si Sarah. Hindi magkahugis ang mga himahe ng mga ex-girlfriends ni Dominic noong college days nito. Sinirain mo ako kay Joyce. Sinabi mong bakla ako. Mali Dominic. Hindi totoo yan. Pagtanggi niya. Sinabi ko lang sa kanya na safe kang kasama nang tanungin niya ako kung bakit nagtitiwala akong sumama sa iyo kahit gabihin tayo. Maybe not in so many words, Andrea. But you deliberately wanted her to believe na isa akong bading. At kay Vicky, hindi ba totoong sinabi mong girlfriend kita? Naalala mo bang sinampal niya ako sa gitna ng klase? Dominic, sinabi kong girlfriend. Totoo naman, hindi ba? It's not my fault if she choose to misunderstand. Shut up, Andrea! Singhal nito. Alam mo ba kung anong problema mo? You think you own me? Dahil pinagbibigyan kita sa lahat ng mga kalokohan mo.
Dahil binagbibigyan kita, kaya iniisip mo na pag-aari mo ako. Na magagawa mo kung anong gusto mo, lalo na pagdating sa akin. Habang nagbibilang ka ng mga boyfriends, hindi mo gusto magkaroon ako ng relasyon sa iba. Dominic, that's unfair. Bulong nito. Isinib lang naman kita sa mga babaeng yun eh. Lalo na kay Vicky. Hindi naman talaga bagay ang babaeng yun sa'yo. Nakita niya ang pagtaas nito ng kilay at muli nagsalita. Ngayon alam ko na, Andrea. Alam ko na. Hindi siya makapagsalita na tila matutuyuan siya ng lalamunan. Akmang sasagutin ang akusasyon nito, pero malakas na isinara ni Dominic ang pinto. May ilang sandaling nanatili siya nakatayo roon at nakatitig sa nakasarang pinto. Nangingipuspos. Hindi niya malaman kung ano ang iisipin. Para bang gumuho ang mundo niya. Hindi siya susuko. Lihim na niya itong ipinagkikipaglaban sa ilang babaeng nasangkot dito. At hindi siya susuko ngayon, lalo na kay Sarah. Dahil naniniwala siya na hindi magkakatuloy ang dalawang ito. Dahil hindi nababagay sa Sarah para kay Dominic. Nakahanda siyang isakripisyo ang sariling damdamin kung karapat-dapat talaga ang babae. Bagamat aaminin niya sa sariling mahirap para sa kanya ang hanapin ang tamang babae para dito. Ang i-give up para sa ibang babae, ang kaisa-isang lalaking mahal mo ay hindi naman madali. And how could Dominic stand a woman like Sarah ni hindi ngumingiti? Gayong ngayon ito sa mga role ito sa telenovela. No wonder laging may award ito. She wasn't acting. That was exactly her true self. Kung ngumiti man ito ay aral. Aral lahat ang kilos nito, pati na ang pakikitungo nito sa kanya at kay Dominic. Yun ang nasa isip niya at yun ang alam niya. Ni hindi nagugusot ang buhok nito. Ang huling pagkakataong nakita niya ito ay dito mismo sa townhouse. Nang nakita niya ang babae na bumababa sa hagdan mula sa bedroom ni Dominic, ay tila isa itong maharlika. Nakasuot ito ng perfect cream tailored suit at ang high heels nito ay Gucci na red. At ang buhok nito ay tila wala kahit isang hibla ang kumakawala sa pagkakapusod. The mere fact that Sarah came out Dominic's bedroom could only mean one thing. They just made love. Baka nakapag-shower at nakabihis na ito at si Dominic ay nakasando na malamang ay nagmadaling magbihis na ikime niya ang pinto. Hindi niya alam kung paano niya naitago ang matinding hapdi at sakit ng damdamin. Paano nagawa ni Dominic na magdala ng babae sa townhouse nito gayong malimit siya riyon? It's his house. Kung nagkataong naroon ka, iyon ay dahil kaibigan ka niya. Iyon lang yun. Ang bulong na kabilang bahagi ng isip niya. At ngayon, magpo-propose ito sa babae. Dumating na ba ang kinatatakutan niya? Ang araw na makikita ito na tunay na namamahalin at sa Sarah iyon. And that he might one day cut her out of his life forever. Kinontrol niya ang mapasinghot. She would be lost without him. Knowing that he was always there for her was the one steadying factor in her life. Dominic was the rock she could rely on when all else failed. Dahil wala pang lalaking nakagawa sa kanya ng ganong damdamin, ng ganong malasakit, kundi si Dominic lamang, ang kanyang kababata.
Nang bumaba si Dominic mula sa itaas kinabukasan ng umaga, ay natanaw niya nakaupo sa dining table si Andrea. Nakayuko ito sa tasa na para bang isang interesanting bagay ang laman niyon. Good morning, bati niya. Agad itong nag-angat ng paningin. Payak na ngumiti. Igagawa lang kita ng kape, sabi nito. At bago pa niya masabing sige na lang ay madali na nakatayo ito at kumuha ng maba sa cupboard. Hinila niya ang silya sa tapat nito sa apatang silyang mesa at naupo. Mula sa malaking coffee maker ay gumawa ng kape si Andrea. Cappuccino. It was his favorite and she knew it. Pagkatapos ay isinali ng kape sa maga at inilagay sa harap niya. Hindi ka naman kumakain ng almusal, kaya hindi na ako nagluto. Gusto niyang umikot ang mga mata na para ba nagluluto ito ng almusal. Kahit sa sarili nitong apartment ay kape lang ang maituturing na almusal at may papantatawid ng gutom. Kung maituturing mang pantawid gutom ang kape. Ang almusal nito ay nakadepende sa mga leftover na pizza, croissant o pastries sa mga kilalang coffee shop na inuuwi nito. Ang tanghalian naman nito ay sandwiches at kung hindi malaking slice na yellow cab pizza. At ang hapunan ay variety of vegetable salad with organic sauce. Pero malimit ay wala. Dahil hindi naman talaga ito naghahapunan. Ang katwiran nito, it's not healthy to eat large dinner when the body stop digesting food at night. To each his own. Ibinalik niya ang pansin dito. Nakapagtatakang maaga ito nagising ngayon. Ayon dito, ay nag-file ito ng 2 linggong bakasyon sa opisina nang umuwi sa San Ignacio. Nang makabilik si Andrea sa upuan nito, ay napunan niya ang makapal na make-up nito. Napabuntong hininga siya. Walang hilig sa make-up si Andrea. Ang laman ng make-up kit nito ay powder at lipstick lang. Iyon lang at wala nang iba. Pinagkatitigan niya ito at natanto kung bakit naka-eye makeup ito ng ganon. Ganong kaaga gayong nakaka-pre-pants na luma at lumang t-shirt din ang pangitaas. Hindi nito tuluyang naitago sa likod ng make-up ang pamumugto ng mga mata nito. Magdamag ba itong umiyak? Tila na guilty siya. Iyon ang pakaramdam niya. Gusto niyang tumayo at lapitan ito at sabihin gagawa niya ng paraan ang problema nito. Pero mahigpit niyang pinigil ang sarili. Kailangan panindigan niya ang desisyon ni Sandria na ito mismo ang gumawa ng paraan para malustutan ang problemang nilikha. Kung hindi, ay walang mababago sa relasyon nilang dalawa at nagsayang lang siya ng hininga sa pakikipaggalit dito kagabi. Tutuloy ka ba sa studio? Tanong nito. Tumango siya at dinala sa bibig ang kape at humigop. Nalasahan niya ang cinnamon at gusto niyang mapangiti. Alam niyang hindi marunong si Andrea na magluto. Pero sa paggagawa ng kape, magaling ito. Na kahit sa Sarah, ay hindi makuha iyon. Pinilit siya ni Andrea na bumili ng coffee maker. Yung malaki at yung mahal. Yung parang pang-commercial niya. Kasi ayaw nito ng instant coffee. A truly typical coffee farmer's daughter. She told him once that her father had taught her how to ground and make coffee when she was still a little girl. Maya-maya nagsalita ito. Dominic, sa mahina at mababang tinig na hindi niya lagi naririnig mula rito, malibang may kailangan ito sa kanya. Maaari bang mag-usap muna tayo? Alam kong galit ka sa akin at naiintindihan ko iyon. Tumayo siya, dala ang mug ng kape at tinungo ang sopa at yumuko. Ano pa ba ang maaari natin pag-usapan?
na hindi pa natin napapag-usapan kagabi, Andrea. Walang emosyon na sabi niya. Asaan ang rubber shoes niya? Natatandaan niyang hinubad niya iyon kagabi habang nag-uusap sila at basta na lang iniwan dito sa sala. Alam ko kasalanan ko, sabi nito. Tama ka. Sana'y kinausap muna kita. Mabilis itong humakbang patungo sa ilalim ng hagdan kung saan naroon ang shurak at mula roon ay kinuha ang Chuck Taylor niya. Ito, ay nito at inilapag ang mga iyon sa harap niya. Hindi siya nag-atubiling magpasalamat dito. Lahat ng ginagawa nito ay sinasadya para manuyo sa kanya. Inilapag niya ang mug sa coffee table at sinimulang isuot ang sapatos. Gusto kong humingi ng sorry, Dominic, sa mahinang sabi nito. Napabuntong hininga siya. She could win the Best Actress Award, isip niya. Andrea, hindi lagi nakukuha sa sorry ang lahat ng bagay. Iyan ang pagkakatandaan mo. Sinulyapan ito at nahuli niya ang biglang paniningkit na mga mata nito, pero iglap lang iyon. Gusto niyang matawa ng malakas. Sa kabila ng pagsisikap nitong magpakumbaba, nakikita at nararamdaman ni Dominic na tila pinipiga ang puso nito. Bakit ba hirap na hirap kang tulungan ako dito, ha, Dominic? Tanong nito. Kinukontrol ang galit at mailabas iyon. Mabigat bang hinihiling ko? Isang linggo lang naman. Isang linggo lang namang hinihiling ko sa iyo para magpanggap na mag-asawa tayo. Mahirap ba yun? Matalim ang tinging ipinukol ni Rito at saka nagsalita. Napag-usapan na natin ito kagabi, Andrea. Paulit-ulit na lang. Napipika na ako. Dominic, kung nag-aalala ka kung paano ko tatapusin ito, promise, ako nang bahala dun. Nagmamadaling sagot nito nang makitang tumayo na siya. Gagawa ako ng dahilan na hindi tayo magkasundo at ipinasya nating maghiwalay at magpaanalang marriage. Maybe I won't tell my mother about it right away. Siguro magpapalipas ako ng 2 o 3 buwan. Surely your wedding can wait until that time, di ba? How could you think of deceiving your own mother like that, ha, Andrea? Isang matalim na tingin ang ipinukol niya rito. Inilabas niya ang galit na kanina pang gustong umalis sa kanyang puso. Iyon lang ang alam kong solusyon. Sa sandaling, pwede ba, Andrea? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na yung pagiging bata mo. Para ka pa rin bata akong mag-isip. For once in your life, try to grow up. Lahat ng pagkunwaring pagpapakumbaba ay nakita ni Dominic na unti-unting humahaglapos sa anyo nito na tila yelong nasa arawan. Naningkit ang mga mata nitong lumapit sa kanya at dinuro siya sa dibdib. You promise you will help me. You give your word. Sorry. And I'm breaking my promise. At saka, pagdariin niya sa unang salita. Tumatalikod ako sa aking salita sa kauna-unahang pagkakataon. And I thought you said you are my friend. Lagi mo sinasabi na maaasahan kita sa lahat ng panahon. Na nariyan ka lagi sa tuwing kakailanganin kita. Sabi nito. Inalis niya ang daliri nito sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim at napatingala sa kisame. Extension na lang iyon ng usapan kahapon at kagabi. Noon iyon, Andrea. Noong mga babata pa tayo. And what you are asking is for me to deceive your mother. At hindi ko magagawa iyon. Dominic, kailangan kita ngayon. Hindi ko alam gagawin ko sa pagkakataong ito. Please. Please, nagmamakaawa ko sa iyo. Huli na to. Huli na napakikiusap ko rin sa iyo, promise. Pagmamakaawa nito.
Hindi naman para sa akin eh. Para kay Mami. Tumingin siya dito. Kailanman ay hindi ako nagkulang bilang kaibigan mo. Sabi niya. Noon at ngayon ay nariyan ako sa tabi mo. Tagalutas ng mga problema at gusto na pinapasok mo. Naroon din ako noong panahong kailangan mo ng mga gamit upang pagselosa ng boyfriend mo noong huling taon mo sa kolehiyo. At nang makita ko kung anong uri ng lalaki ang boyfriend mo, I thought I had to offer myself to save you from making a fool of yourself over and over. Pero anong ginawa mo? Nanariwa ang matagal ng nakabaon na sakit at galit sa dibdib niya, subalit pinairal niya ang kontrol. Dominic, Andrea, still, despite my hurt pride, nariyan pa rin ako sa tabi mo. Nariyan pa rin ako para sa'yo. At iyon ang pagkakamali ko bilang kaibigan mo, Andrea. Inespoiled kita. So, ano ngayon ang gusto mong sabihin ko kay Mami? Tanong nito. Sinabi ko na yan sa'yo kagabi. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang sabihin na magsinungaling ako sa kanya. Magagalit siya sa akin. Baka maging sanhi yun upang atakihin siya. Tumingin ito sa sahig. Sa kabila ng lahat, ay nakita ni Dominic ang panig sa mga mata nito. Hindi mo lang nakita ang galak sa mukha ni Mami nang sabihin kong mag-asawa na tayo. Kung lumpo lamang siya, ay malamang na nakalakad siya sa labis na kagalakan. Hindi ko pa nakikita si Mami na ganun kasaya. Tumingin ito sa kanya. Babawiin ko ba iyon sa kanya? Nagipit siya ng mga balikat. Hindi ko na yung problema. Problema mo na yan. Tinalikuran niya ito at hamakbang patungo sa